Narinig ko na malapit nang mamatay ang anak ng general. Gusto nilang maghanap ng babae para magpasaya. Ang general na ito ay laging gumagawa na mabuti para sa amin. Gayon, ako si Lida. Gusto ko ring gumawa na mabuti para sa general. General, ito po ang aking anak na babae. Tingnan ninyo. Aya po ba siyang maging kasama ng inyong anak? Petsa ng kapanganakan. Hindi? Ano ba ang petsa ng kapanganakan? Ikaw ang tunay niyang ama, hindi mo alam ang petsa ng kapanganakan niya. Huwag kang magsinungaling. Huvak, huvak. Sasabihin ko. Siya talaga ang aking anak. Siya ay ipinagkatiwala sa amin ng aking kapatid. Namatay na sila. Gusto ka ulang. Kumita ng pera. Juan, gising. Tito San Pedro? Nazen pe si papa at si mama? Bastos ka. Ano ang pangalan mo? Juan per ang pangalan kayo. Dahil kulot ang buhok ko. Tito, ano po ang ibig sabihin ng namatay? Ang namatay ay pumunta sa isang napakalayong lugar. Bakit po pumunta sa malayong lugar sina, papa at mama? Hindi isinama si Juan? Napakalayo, natatakot silang maghirap si Juan. Juan, mula ngayon sa bahay ng general ka natitira. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong papa. Jana Kabiye? Hindi po. Gatam Kabiye? Hindi po. Bigyan mo siya ng 10 pirasong pila. Sabihin mo, si Juan at ang kanilang pamilya ay wala ng koneksyon. Kapag ginulo pa, babarilin ko siya. Opo. Yaman na ako. Hindi ko akalain na ang pasaway na ito ay napakamahal. Huwag ka nang magpakita. Aalis na ako ngayon din. Juan, dalhin kita kay kuya. Sij po. Noong una, ang asawa ng general ay naghirap sa panganganak. Kahit na nailigtas si Jinchen, mahina pa rin ang katawan niya. Ngayon, kahit ang doktor ay walang magawa. 2 kahabag-habag na bata. Hayaan mo na lang si Juan na samahan siya. Papa, ito si kuya? Kuya, akosi Juan. Papa, bakit pa hindi ako pinapansin ay kuya? Pagod lang si kuya. Kahit na talagang hindi mapanatili si Jinchen, ituturing ko si Juan na parang sariling anak. Pagdating ng panahon, hahanapan ko siya ng mabuting asawa. Kuya, pagising mo. Samahan mo si Juan maglaro ha. Ama, gising na si kuya. Bilis, tawagin ang manggagamot at doktor. Kumusta si Jinchen? Pasensya na sa abala ama, narinig ko kanina. Ikaw si Juan diba? Kuya, mabait ka ha, pagaling mo. Makikipaglaro ka kay Juan ha. Bilis, dumating na ang general at doktor. Binabati kita, general. Malaki na ang pag-unlad ng katawan ng binata. Basta maayos ang pangangalaga, gagaling na siya. Isang himala talaga sa medisina ito. Muntik na pala gumaling ang sakit ng binata. Anong pangangalaga ang kailangan? Gamitin ang 100 taong gulang na Will Ginseng, kasama ng mahalagang mga halamang gamot. Madali mahanap ang ibang halamang gamot sa lungsod. Pero yung 100 taong gulang na Will Ginseng, Bihira talaga ang 100 taong gulang na wild ginseng, halos wala saan man. Mahirap talaga itong makuha ngayon. totoo. Pero kung wala ang halamang ito, wala akong magagawa. Bigyan mo ako ng reseta, ako na ang bahala. 100 taong gulang na wild ginseng. Kahit anong paraan, kailangang mahanap ito. Opo.
Juan, nasikipan ka ba? Kuya, may sakit ka lang di ba? Hindi pagod? Juan, malapit nang gumaling si kuya. Makakapaglaro na tayo ni Juan. Dalhin mo ang binibini para maligo. Opo. General, wala talagang mahanap sa buong lungsod. 100 taong gulang na Will Ginseng. Magpadala ng mga tao kung wala sa lungsod, hanapin sa bundok. Opo. Kahit anong mangyari, gagawin ko ang lahat. Anak, gagaling ka talaga. Chirp, kaya mo bang lumipat? Binibini, ako si Bailin. Ang tagapaglingkod ninyo. Sabi ng general, matagal na kayong hindi kumakain. Kumain muna kayo ng lugaw para sa tiyan. Sa hinaharap, kung ano ang gusto ninyong kainin. Sabihin lang po sa akin ni Bailin. 8 Balan. Dito na BAAKO Tatira? Ito ang kwarto ng Binibini. Katabi nito ang kwarto ng bunsong ginoo. Bansong Jina. Ang bunsong ginoo ay ang kuya ninyo po. Kuya, alam mo ba kung saan may makukuhang ligaw na ginseng na 100 taon na? Gusto kong tulungan si kuya na gumaling. Siyempre alam ko. Tingnan mo, may isa doon. Ligaw na ginseng na 100 taon na. Binibini, kumain ka muna bago makipaglaro sa ibon. Baka lumamig ang pagkain. Hindi, mas importante ang pagpapagaling kay kuya. Binibini, saan ka pupunta? Binibini, hindi ka ba nasaktan? Kung nasaktan ka, papatayin ni Governor ang Bailin. Aos lang SI Juan. Ito ay ligaw na ginseng. Binibini, nakahanap ka ng ligaw na ginseng. Paano may ligaw na ginseng sa likod bahay ng Governor? Bahala na. Binibini, malaki ang naitulong mo. Halika, hanapin natin si Governor. Hanapin niyo. Kung hindi niyo makita, huwag na kayong bumalik. Bukayin niyo ang lupa, pero hanapin niyo. Opo. Punong tagapangasiwa. Anong ingay? Walang disiplina. Tingnan ninyo. Nakita na ang ligaw na ginseng. Ito, ito. Mabuti naman. Maliligtas ang bata. Sa laki ng ligaw na ginseng na ito, 100 taon na siguro ito. Saan ito nakita? Nakita ito ng binibini sa likod bahay. Ano? Likod bahay? Juan? Ito. Juan, sabihin mo sa akin, ama. Paano mo nalaman na may ligaw na ginseng sa likod bahay? Sinabi ng ibon kay Juan. Ibon, Ama, kapag kinain ito ni kuya, gagaling na ba siya? ang ating Juan ay isang biyaya. Pagkain ni kuya nito, siguradong gagaling siya. Kainin na natin ito ni kuya. CJ. Mabuti naman. Makakapaglaro na ako ni kuya. Jinchen, ang iyong katawan. Ama, parang gumagaling na ako. Huwag kayong mag-alala. Mabuti naman. Makakapaglaro na ako ni kuya. Bailin, bantayan mo sila. Kakagaling pa lang nila. Huwag muna silang mag-ehersisyo ng malakas. Bigyan mo muna sila ng pagkain. Opo. Governor, tungkol sa pinagmulan ng binibini, pagkatapos ng investigasyon. Sa tingin ko ay kailangang iulat sa inyo. Sabihin mo, Ang mag-asawang lisan, ang mga ampon na magulang ni Juan. Matagal nang hindi nakaanak ang mag-asawa, at nang makuha nila ang binibini. Nagbuntis ang asawa ni Lisan. Sa teorya, magandang bagay ito, ngunit ang mag-asawang Lisan. Simula nang magkaroon ng sariling anak, ay naging masyadong mahigpit sa binibini. Hindi nagtagal, namatay ang asawa ni Lisan. Sabi nila, ang binibini ang may kasalanan. Natakot si Lida na baka madamay siya. Ay minadali niyang ipinadala ang binibini dito at pinalitan ng pera. kalokohan.
Kapag may magandang nangyari, sinasabing swerte siya. Kapag may masamang nangyari, sinasabing malas siya. Sa tingin ko, talagang oras na nila. Karapat dapat mamatay ang pamilya Lee, ngunit totoo namang gumaling ang sakit ng binata nang dumating ang binibini. Paano kung... Walang paano kung... Mula ngayon, si Juan ang magiging panganay na anak ng aming pamilya. General! Nasa daan na pabalik ang matandang ginang. Pabalik na rin ang pangalawang ginoo at ang panganay na binibini. May inabala lang ang pangatlong ginoo. Magpadala pa ng mga tauhan, baka may mangyari sa daan. Opo. Malakas ang snow ngayong taon, maraming mamamayan ang namatay sa ginaw at gutom. Mahirap ang pananalapi ng pamilya at nag-aabang ang iba't ibang puwersa. Hindi maganda ang kalagayan ng pamilya ngayon. General, ito ang imbitasyon mula sa East China Commercial Bank. Pagsusugal sa mga bato. Ito ang kinaugaliang paraan ng East China Commercial Bank para kumita. Lahat ay swertehan. Masyadong maliit ang sansa. Kung nandito lang ang pangatlong ginoo, baka may konting pag-asa. Ngunit ngayon, Totoo, hindi ko pa nasubukan ang pagsusugal sa mga bato. Ngunit hindi na makapaghintay ang mga mamamayan, pati na rin ang mga kasamahan. Ang tanging paraan ngayon ay subukan ng swerte. Kailangan ng desperadong hakbang para sa agarang solusyon. Sabihin mo sa kanila na sasali ako. Kakababa lang ni Juan, isasama ko siya saan man ako pumunta. paano naman ang binata? Kakagaling lang niya sa sakit, hayaan mo siyang magpahinga sa bahay. Opo. Dalhin mo ang binibini para magpalit ng damit. Opo. Hindi maganda ito. Ito naman ay masyadong ordinaryo. Ang ganda-ganda naman ng mga damit na ito. Bakit kaya ayaw ni Kuya? Ito ang maganda. Sige, bibihisan ko agad ang binibini. Baka magalit na ang general kung matagal. Juan, halika na. Ito ba ang pinili mo para sa kapatid mo? Ang kapatid kong si Jin Chen. Dapat kang magsuot ng pinakamaganda, Kuya. Talagang hindi ka sasama sa akin? Sumama ka na noong nakaraan, Kuya. Sa susunod, sasamahan kita ulit, Kuya. Eddie Dadalhan kita ing pasalyabong, Kuya. Sige. Alagaan mo ang binata. Opo. General, ito na ang lahat ng perang maaari nating magamit. Malaki ang panganib sa sugal ng bato. Maaaring yumaman ng husto o malugi ng lubusan. Kung hindi lang dahil sa pagkain sa lungsod, na hindi tatagal ng ilang araw, tiyak na hindi magsasapanganib ang general. Tara na. Opo. ABA ang saya-saya sa lavas ama. Juan, hindi ka pa ba nakalabas noon? Noon, hindi ako pinapayagan ni ama at ni ina na lumabas, Juan. Juan, kung gusto mong lumabas, sasamahan ka namin ni ama at ni kuya. Talaga? Ang saya naman. General C, matagal na tayong hindi nakita. Zeno ito? Ito ang aking anak na babae, si Juan. Juan, batiin mo si Tio Jeng. Magandang araw po, Tio Jeng. General, tuloy po kayo sa loob. Ito ba yung batang babae na ipinang-alay para sa anak ng general? Balita ko, ampon lang siya ng ibang pamilya, tapos, nang magkaanak sila ng lalaki, itinapon na lang siya. Hinaan mo ang boses mo.
baka marinig ni General C. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa pagtitipon ng sugal ng bato ngayong araw. Lahat ng bato ay may presyo na. Kung may nagustuhan kayo, maaari ninyong bilhin. May mga dalubhasa kaming handang magbukas ng bato para sa inyo. Kung maganda o hindi ang lalabas, nasa suwerte ninyo na iyon. Kung may lumabas na napakagandang jade, handa kaming bumili nito sa mataas na presyo. Ama, gusto kayo yung batong ngayon. Sige, Juan, gusto mo ang batong ito? E di bibilhin natin ito. General Z, dapat may limitasyon ang pagpapalaki mo sa batang ito. Basta-basta na lang siyang magturo ng bato at bibilhin mo, mauubos ang yaman ng pamilya mo dahil sa kanya. Ama, gusto kayo pa yung batong ngayon. Bibilhin. Opo. General C, mabuti na lang at pinapaalalahanan kita kung patuloy kang magpapadala. Sa batang ito, maubos ang yaman ng pamilya mo. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo? Kailangan mo magkaroon ng isang tao sa bahay mo na mag-asikaso ng iyong mga ali-aya. Kung talagang nahihiya ka, pwede kong papuntahin ang mga liw sa bahay mo para pag-usapan. Noon, ako'y nanliligaw ng husto. IOMO. Ngayon, gusto mong gumawa para sa tulad ng malaking Kev sa bahay ng gobernador. Hindi ba ako ang kailangan mong lapitan? Wala kang kinalaman kung magbabayad ako o hindi. Basta't gusto lang ng anak ko, okay na yon. Juan, ano pa ang gusto mo? Sabihin mo sa tatay, bibilhin ko lahat. Yung gusto rin and I Juan yun. Sige, bibilhin na lahat. C, baliw ka ba para sa isang batang babae? Ang laki ng ginagastos mo. Tatay, nagkamali ba si Juan? Huwag mo siyang pansinin, isa siyang baliw na aso. Tama si Juan. Ano man ang gusto ni Juan, bibilhin ko. Si Overseer, ito ay isang bato sa pagsusugal, hindi bahay ng isang bata. Mabuti ang intensyon ko sa pagpapaalala, ganyan pa ang sagot mo sa akin. Ano nang magagawa mo kung ganyan ang sabihin ko? At, hindi ordinaryong bata si Juan. Siya ang mansanas ng mata ng aking pinuno. Ikaf. Ziga. Pagkatapos buksan ang bato, tingnan natin kung ganyan ka pa rin katapang. Kapag dumating ang oras, wala kang pera sa bahay ng gobernador. Huwag kang lalapit sa amin, mga liw. AME, sino ba ang hindi alam ang krisis sa pagkain ngayon? Ang bahay ng gobernador ay nakarating sa ilalim ng pera. Huling pagsisikap lang ang perang ito. Kapag natalo, wala kang magagawa kundi lumuhod sa paanan ko. Hindi mo ibibigay ang mukha ni Miss Liu, Gobernador. Paano kung Ngayong araw na ito, walang sino man ang pwede manghamak sa anak ko. Kung ako'y magpapatalo. Lalo namang hindi siya kilalanin ni Juan. At saka pa siya. Kitang-kita namang ang mga batong yon ang pinakamaganda sa lahat. Tatay, bakit ayaw bilhin ng ale na yon? Napili na? Ziga. Kung ganon, ipapakita ko sa lahat. Gaano mali ang mga tagapangasiwa, ito ay tama para sa lahat na makita. Ang kapangyarihan ng aming angkan ng liw. sino ang nagpagalit sa aming binibining Liu? Hindi PA. Ang si Overseer ay hindi alam kung saan siya kinuha ng isang bata. Tumuro lang ng bato at gustong bilhin. Mabuti ang loob kong mapaalala. Binastos pa niya ako. May ganito pala. Huwag kang mag-alala. Si Liu, walang sinuman ang pwedeng umapi sa kanya. Hindi ko inaasahan. Ang gobernador na bihira lumabas at kilalang kilala ay pupunta sa aming maliit na sugalan ng bato. Nandito ako para pumili ng regalo para sa aking anak. Umalis ka. Ang yaman talaga ng gobernador, isang maliit na gintong bar agad ang ibinigay. Kung hindi mo alam, akala mo talaga ito ang kanyang tunay na anak. May iba ka pang sasabihin? Kung wala, umalis ka na. Huwag mong harangan ng pagpili ng regalo ng aking anak. Hala! Gobernador C, dahil nandito ka na sa sugalan ng bato, bakit hindi tayong magdagdag ng pusta? Hindi ako interesado. Ang dakilang gobernador ng Biyang, wala ba itong lakas ng loob? Hindi naman siguro. O baka, tulad ng sabi-sabi, ang gobernador ng Biyang ay may kinakaharap na krisis. At wala na siyang pera, kahit para sa pagsusugal. Ay wala na. Hindi naman siguro totoo ito, di ba? Tingnan mo ang itsura niya. Mukhang totoo. Hindi naman siguro. Ang patay na kamelyo ay mas malaki pa rin sa kabayo. Bakit siya natatakot? Tingnan natin kung gaano katagal ka pa magiging mayabang sa harap ko. Sa iyong kakayahan sa sugalan ng bato, ngayon, kailangan mong lumuhod at makiusap sa akin. Bago ka makalabas dito. Sabihin mo, ano ang pusta?
Nadaya ako. Ano ba ang pinagmulan ng batang ito? Na nagagawa niyang maging ganito ka-importante. Pustahan natin kung sino ang makakakuha na mas mahalagang Jedi ngayon. Ang isa ay magbabayad ng halaga ng biniling bato. Ano sa tingin mo? Palagi kang nasa sugalan ng bato. Bakit ka makikipagsugal sa aming gobernador? Bakit? Takot ang gobernador na sumugal? Ikaf, tako ka? Pwede, aminin Montag na lang natalo ka. Pwede ba? Ama, Ano? hindi ba pwedeng magdala ng regalo para kay Lola, Tito at Tita? Kung hindi pwede, si Juan na lang ang magbibigay kay Kuya. Kahit anong regalo ang piliin ni Juan, ay mabili. Talaga? Kanay na pa nakita and I Juan. Ang maraming magagandang bato. Gusto ni Juan ang mga ito. At ITO. Sige, bilhin na lahat. Gobernador Si, huwag mong baguhin ang usapan. Kung ayaw mong sumugal, yumuko ka na lang sa harap ng lahat. Mag, sorry ka lang. Walang dapat katakutan. Ama, maganda ang mga batong ito. CJ, Okay, dahil pumayag na ang gobernador. 1 oras lang ang limitasyon natin. Pakiusap, Jeng at Dong, maging saksi kayo. Mamaya, pakiusap, tumulong kayong humusga. Walang problema, ako as si Dong ay handa. Pero, Gobernador, talagang gagamitin mo ang pinili ng bata? Mga mababang uri lang ang mga iyon. Akala ko ba matapang ang gobernador? Palasyo pala. Kahit sa sugal, pinapabayaan ang anak. Magugustuhan ni Lola ang birdeng ito. CJ, Maganda rin ito para kay Tita. CJ, Ano ba yan, gobernador? Hindi man lang tinignan ang bato. At ito pa. Mukhang sinasadya ni Jipay na pahirapan ang gobernador. Eksperto siya sa sugal. Paano makakalaban ang bata? Malamang matatalo ang gobernador. Espesyal lahat ito, parang pato ang isang ito. Curie de la. ito ang gagamitin sa pusta. Gobernador Si, tama ba ang narinig ko? Ikaw at ako ang maglalaban? Malaki na ang advantage ko. Tapos, isang bata pa ang kalaban ko? Bawal ba? Sa tingin ko, hindi siya marunong pumili. Kaya pinapili niya ang batang ito. Una, hindi siya mananalo. Pangalawa, hindi siya masisiraan ng pangalan. Kaya pala gobernador siya. Mapanira talaga mag-isip. Malinaw na may problema sa pera ang gobernador. Tapos, isang bata ang sasalo. Una, hindi siya batang kalye. Pangalawa, ang gobernador ay marangal, hindi nagpapasalo ng problema. Pangatlo, kung sasabihin mo pa ang masama kay Juan, hindi ako mag-aatubiling barilin ka. Sedge, gobernador, kung sure ka sa panalo. Dagdagan natin ang pusta kapag natalo ka. Dapat kang humingi ng tawad. Ama, lahat ito ay para kay Juan. Para kay Lola at Kuya, lahat ay maganda. Will Ginseng, nakita, saan ito nakuha? Sa likod bahay ito nakita ng binibini. Sige, kung matatalo ka. Hindi ako matatalo, lalo na sa isang bata. Kung matatalo ka, lumuhod ka kay Juan. At bilang tawad. Sige, walang problema. Hindi ako matatalo. Hintayin natin ang kanyang kahihiyan. Gobernador, ikaw ba ang mauna o ako? Dahil sobrang kumpiyansa si Ginoong Pei. Hayaan mo na siyang mauna. Gusto ko ring masubukan ang iyong mahusay na teknik sa pagpili ng bato. Mei Luan Tien.
Maganda, ang unang bato ay BNC Jade. Kahit BNC, magandang simula pa rin. Unang bato pa lang, may luntyan na. Ang galing talaga ni Ginoong Pei. Unang bukas pa lang may luntyan na. Maliit pa lang ang kakayahan ko, hindi pa lubos na nahahayag. Kaming mga naglalaro ng sugal sa bato. Iba sa ilang gobernador. May problema sa bahay, ginamit pa ang pangalan ng bata para pumunta rito. At sumyugo. Kawawa talaga ang bata, sa murang edad, kailangan niyang pasanin. Ang kasiraan ng gobernador. Juan, kung inaantok ka na. Sumandal ka muna sa dibdib ng tatay mo at matulog. Tuloy ang pagbukas. Gusto kong makita kung makakatulog pa siya. Maganda rin ang green. Hi, Aisyade. Ayos talaga. Ginoong Pei, 10 bato ang binuksan. Ang pinakamataas ay High Ice Jade. 6 SAM ga ito ay may laman. Napakataas na ng probabilidad ng paglabas ng magandang bato. Ang galing talaga ni Ginoong Pei, gobernador. Ikaf naman. Gusto kong makita kung paano ka matatalo mamaya. Hindi ko alam kung paano nakakuha ng pagmamahal ng gobernador. Ang isang batang babae sa gubat. Mga batong ito ang kanyang pinili, anong magandang laman ang makukuha. May oras ka pang sumuko, kung ngayon ka pa lang. Hihingi ng tawad sa akin, baka. Mapapalimutan natin ito ng lahat. Bukas na. Ha ha ha. Ang bata ang pumili, ipinbukas mo pa, Gobernador Si. Matalino ka minsan, pero hangal ka habang buhay. Mukhang gustong-gusto na ni Gobernador Si. Na humingi ng tawad sa akin, AMM. Ay, isang hiwa na, wala pa ring luntyan. Gobernador Si, baka gusto mong tingnan? Tuloy. Pangalawang hiwa na, wala pa ring luntyan, Gobernador Si. Tulad mo lang ang tao na walang ibang pag-asa, na maniniwala sa pinili ng isang bata. Tuloy ang paghiwa. Ano ito? Ito. Naku po. Orange, yellow ice species. Sobrang nakakagulat. Isang basag na bato, naglabas ng orange-yellow ice species. Talagang orange-yellow ice species, walang kapintasan. Talagang napakaganda. Imposible. Nagkakamali kayo, impossible ito. Anong imposible? Ako ang hari ng antigong mundo. Walang sinuman ang makakapagduda sa aking paningin. Dilat mo ang iyong mga mata at tingnang mabuti. Talagang orange-yellow ice species. Oo. At ito ang una kong pagkakataon na makakita. At galing sa isang basag na bato. Niloloko mo ako. Ginamit mo ang bata bilang panlilin lang. Alam mo talaga ang tungkol sa sugal ng bato, di ba? Hindi ko inasahan na swerte ni Juan. Napakaganda. Anong kalokohan na panlilin lang? Ang bato kong ito, naglabas ng orange-yellow ice species. Mas mahalaga kaysa sa lahat ng bato mo. Natalo ka. Oo nga, ang orange-yellow ice species na ito ay hindi lamang mahal. Kundi nagbigay rin ng kasiyahan sa amin. Hindi ka PR-in amin? Hindi ka ba nagpapanggap na bihasa sa sugal ng bato? Bakit? Ayaw mong tanggapin ang pagkatalo? Sige na. Ang lupit Montag. Ako ay talo. Teka, Anong gagawin mo? ano naman ang premyo natin?
Hindi ko nakalimutan, babayaran ko ang pera ninyo. Pera. Akala mo ba nag-aalala ako sa pera mo? Ano ang gusto mo? Gusto kong humingi ka ng tawad. Ano ang sinasabi mo, Tak? Ano, hindi mo naintindihan? Kailangan mo bang mabaril? Bago mo maintindihan, Naku, si Dujon, nababaliw ka na. Ngayon mo ako pinapahingi ng tawad? Para bang inaamin kong ang aking kasanayan sa sugal ng bato ay mas mababa pa sa isang bata. ano, ayaw mo pa ring humingi ng tawad? Ki, ang aking aid. Opo, si Duyon. Nagkakamali ako. Aminado akong talo ako. Hindi ka pa alis. Sino ang nag-utos sa iyong umalis? Ano na naman ang gusto mo? Ang paghingi mo ng tawad kanina, walang sinseridad. Ikaf. Si Dujon, aminin ko, maliit ang tingin ko sa iyong kakayahan sa pagpili ng bato. Ang hina ng boses mo, nasa bahay ba ang vocal cords mo? Hindi ko marinig. Si Duyon, mali ako, nabian gayon? Ang lakas ng boses mo, nagigising mo si Juan Juan. Hintayin mo ako. Walang kwenta, mas mahina pa sa isang bata. Dujon, pwede ko bang makuha ang Jedi na ito? Maraming tao dito, bilisan natin. Gets ko, ipapahanda ko ang tagaputol ng bato. Ipapaputol ko ang mga natitirang bato ni Dujon. Pagkatapos natin pag-usapan ng maayos. CJ, Ingat kayo, putulin ninyo ang mga batong iyan. Baka may Imperial Green dito. Ultimate Imperial Green. Ultimate Imperial Purple. Blue Water. Blood Red. Diyos ko, lahat ito ay top quality. Ang swerte ni Dujon. Ito ay kakayahan, isang kamanghamanghang kakayahan. Mulan gayon. Kung sinumang magsasabing hindi marunong magputol ng bato si Dujon, pupunitin ko ang bibig niya, at ako rin. Dujon, ang anak mo ay talagang swerte ng Dujon Manor. ngayon ako ang tumaya at ako rin ang bumili. Bata pa si Juan Juan, huwag nating hayaang mapansin siya ng masasama. Kahit sa Dujun Manor, delikado pa rin. Tama, magaling ang mata ni Zijon, 10 bato. Lahat ay top quality glass type, nakakainggit talaga. Nakakainggit talaga. Pwede bang makuha ang ilan sa mga ito? Dujon? Ang mga batong ito ay binili ni Juan Juan. Kung ibebenta man, kailangan munang tanungin si Juan Juan. Pagod ang anak ko ngayon, pauwi muna kami, bukas na lang. Pumunta ka sa bahay namin para pag-usapan. At ang tungkol sa pagtaya ngayon, ang mga nakakaalam. Mas kaunti, mas mabuti. Matibay ang aming bibig. Ingat pa kayo. Matibay ang aming bibig. Ama, Gising na si Juan Juan. Bumalik na si Lola at gusto kanyang makita. pero magugustuhan kaya ni Lola si Juan Juan? Ang cute ni Juan Juan. Siguradong magugustuhan ka ni Lola. Lola Song, ano ang nangyari? Hindi ko alam. S.A. Pak Uvi. Nayinip na si Song Song. Nanay, Aw-aw, ang sakit.
Bakit walang nakakapansin? May tinik na nakatusok sa ngipin ko. Kuya, sabi ng aso may tinik sa ngipin niya. Sobrang sakit daw. Bata, paano mo nalaman? Sinabi sa akin ng aso eh. Lola, talanggan mo asay song-song. Song-song pala ang pangalan mo. May nakakaintindi na sa wakas. Alisin mo na yung tinik. Sige, ibuka mo ang bibig mo. Huwag kang lalapit, mabangis yang aso. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Isang maliit na tinik lang pala. Ang laki pala ng hirap ni Songsong. Ming, ito yung batang babae na gumaling kay Chen Chen. Juan, tawagin mo ang lola. Lola. Oh, Kuya, Lola, marami akong dala na magagandang bato. Nanay, Chen, ito. Ay para sa inyo galing kay Juan. Para to kay Kuya, gusto mo? ito naman para sa lola, para sa inyo po. Oo. Imperial Grade ang Yadana, 2. Worth 10 gold bars, yung kahon ay napakamahal. Ito para kay tatay. Meron din ako. Oo. Ito para kay tiyuhin, tita, at tiyo. Juan, wala ka bang para sa sarili mo? Hindi kailangan ni Juan, si tatay na ang Diyos. Binigay na niya ang pinakamagandang regalo. Yung natitirang bato ay para kay tatay. Juan. May regalo din ang lola para kay Juan. Chen, ito ay para sa iyo. Salamat, Lola. Chen, samahan mo muna ang kapatid mo maglaro. Sige. Maraming namatay sa daan papunta rito. Nakausap ko na ang buyer, ipapalit ang bato sa bigas. Lola, tawag po ni Lola Liu. Kakadating ko lang, tumawag na siya. Ziming. Si Liu Ruyan ng pamilya Liu, parang may gusto sa iyo. Kung sino mang babaeng ito ang magsabi ng masama kay Juan, hindi ko siya patatawarin. Ang bilis ng balita, kakauwi ko lang, tumawag na agad. Isang bises lang sa isang linggo, laging kulang sa tao ang sugal namin. Ano, bukas pupunta ka para sumugal? Alam naman nilang palaging talo ako. Parang gusto lang nila na matalo ako at mawalan ng pera. Huwag mong sabihin yan. Kanina lang, sinabi ni Ruyan sa akin. Nananalo ng malaki si Dujun sa sugal ng bato ngayon. Ang maliit na talo mo, parang ambon lang yan. Si Lola, palaging talo sa sugal, magiging sugarol na naman. Sigish, bukas pupunta ako at matatalo para sa inyo. Para hindi kayo magalit. Hindi matatalo si Lola, bukas mananalo si Lola. Maraming pera. Salamat sa pangako mo, Juan. Hoy Juan, gusto mong takbiya? Na sumama kay Lola bukas para maglaro. Kung pupunta si Kuya, sasama ako. Lola, sabay tayong pupunta bukas. Sige, bukas isasama ko kayong dalawa. Pupunta tayo sa bahay ng Liu para maglaro, mayroon din silang mga batang kasintanda ninyong kuya at et. Kuya, ano yung pulang-pula? Ito ay candy na hawthorn. Hindi mo pa biya ito natikman? Para. Bumili ng 2 candy na hawthorn para sa binata at dalaga. Ang tamis. Dapat nguyain mo, kung hindi, maasim ang loob na hawthorn. Ang asim.
Sa wakas, dinala mo na rin ang iyong apo. Ito ba yung batang babae na sobrang paborito ni Dujon? Ito ang kapatid ko, si Juan Juan. Tara na, nanghihinayang kami sa mga araw na wala ka. Ngayong okay na ang apo mo, makakapagsugal ka na ng maayos. Uunga ang dalawang bata. Hayaan na lang silang maglaro kasama ng binata ng Liu. May sakit. Bakit ka pumunta sa bahay namin? Awaw na. Baka mahawaan mo kaming sakit mo. Hindi may sakit ang kuya ko, kayo ang may sakit. Sino kang batang gala, nakikipagtalo sa akin? Anong klaseng lalaki ang nananakit ng babae? Sinaktan mo siya. Ano ang gagawin mo? Mga masasama kayo. Kuya, huwag na tayong makipaglaro sa kanila. Sino bang gustong makipaglaro sa inyo? Natatakot pa kami na mahawaan ng sakit ng may sakit. Kayo ang may sakit. Juan, huwag tayong magalit sa kanila. Makikipaglaro ako sa iyo. Matatalo kayo ng maraming pera ngayon. Malice. Ang talagang malas mula simula hanggang katapusan, hindi kami matatalo. Ang ganda, makakapamili ulit tayo ngayon. Bilis, ang tagal na nating hindi naglaro, tara na. Nga, bilisan mo na, huwag mong sayangin ang oras nating lahat. Inga, 1 minuto lang ang nasayang. Ang dami nang nawalang panalo, kayo talaga, puro panalo sa akin. Anong sinasabi mo? Naglalaro lang tayo para maglibang. Ito ay. Okay lang, pareho tayong hindi maganda ang baraha. Ang baraha na to, kailangan lang talunin, pagkatapos ay magiging maayos na. Ito parang heavenly win. Ano ang sinasabi Montag? Talagang heavenly win. Hindi ka naniniwala? Tingnan ninyo, talagang heavenly win. Ang swerte mo talaga, lahat ng swerte nasa iyo ngayon. Ang laki ng talo ko sa round na to, tara ulit. Nanalo pa rin, earthly win pa. Ano? Wow. Nanalo ulit, 7 pairs. $13 orpins, nalara nice na batu. Ako lang ang makakagawa nito, nanalo ulit. Nanalo, Kong on flowers at Big 4 blessings, ang ganda ng araw ko ngayon. Hindi na mapipigilan. Naku, ano ba to ngayon? Dati ako ang laging panalo. Okay lang kang heavenly win ka ngayon. Pero lahat ng klase ng panalo, nay panalo mo na. Simula't simula, ikaw lang ang nanalo. Hindi ka sanay, no? Ayat ka una, bayat na. Naubos na ang pera ko, ayaw ko na. Alis na. Lola, ang dami mong napanalunan ngayon. Maaga tayong natapos ngayon, dalhin ko kayong dalawa. Sa tindahan ng tiyuhin ninyo, para magpagawa ng bagong damit para sa inyong dalawa. Tara na, bihira lang tayo dito, hindi na tayo upo pa. Hindi pa nakakauwi si Ruyan, hindi na. Hindi komportable ang dalawang bata dito, tara na tayo. Ang King Feng at King Yun, ang sama ng ugali. Huwag kang magalit, ete, pupuntahan ko na sila para pagalitan. Hindi maganda ang balita, may sakit ang binata at dalaga. Puntahan mo na sila, hindi na kami makikialam. Tara na tayo. Kanina okay pa sila, bakit biglang nakasakit? Tumawag na ng doktor. Ano ba ang nangyari sa aking mga apo? Bigla na lang silang nagkaganyan? Sa aking mahabang pagdodoktor, ito ang unang bises na nakatagpo ako ng ganitong sitwasyon. Sa totoo lang, ang sakit ng binata at dalaga ay napakabigat. Anumang oras ay maaring manganib ang kanilang buhay. Ano? Inay. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Narinig ko na dinala ni Lola si Jinchen. At yung batang babae doon. Jing Feng Jing Yun.
Baka nahawa sila. Ang sakit ng batang lalaki ay iba sa kay Chen. Biglaan at malubha ang sakit nila. Sa tingin ko, Lola, dapat ka nang maghanda para sa huli. Ay, inay. Tayuhin. Juan. Ito ang tiyuhin mo. Ikaf si Juan. Natanggap ko na ang regalo mo, Juan. Gusto ito ng tiyuhin. Tingnan ninyo. Kung may gusto kayong tela, ipapatahi ko. Ng damit para sa inyo. Tiyuhin, kailangan mong maglakad ng mag-isa. Walang pakiramdam ang mga binti ng tiyuhin. Hindi makalakad ng mag-isa, pero ang mga binti ng tiyuhin, parang may pakiramdam. Ito. Ano ang nangyayari sa iyo, pangalawa? Inay. Ang mga binti ko, parang may pakiramdam kanina. Talaga. Sinabi ng mga doktor na hindi na magkakaroon ng pakiramdam ang mga binti ko. At hindi na ako muling makakatayo sa buhay na ito. Maling akala lang yata kanina. Wala lang. Tihin, ano ang nangyayari sa iyo? Totoo. May pakiramdam talaga ang mga binti ko. Xiao Chen Juan. Yuhin, medyo hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon. Balik na lang tayo sa ibang araw para magpatahi, okay? Sitch, Pangalawa, ano ang nangyayari sa iyo? Saan ka masakit? Lola, gagaling ang mga binti ng tiyuhin. Dapat siyang ipatingin sa doktor. Ipapatingin na ng tiyuhin sa doktor. Dalhin ang doktor sa bahay. Tari, Masaya ba ngayon? hindi masaya, sinisiraan nila ang kuya. Ayaw makipaglaro ni Juan sa kanila. Eh di huwag na kayong makipaglaro sa kanila sa susunod. Sitch, Lakad. May nararamdaman ka ba? Huy. kuya, anong nangyari sa inyo? Okay lang. Nag-aalala lang ang lahat sa paa ni Tio. Okay naman ang paa ni Tio, di ba Tio? Tumalyo kang para makita nila. Juan, may sugat ang paa ng tiyo mo. Okay lang, Tari. Talagang himala na may pakiramdam pa ang paa ni Tio. Medyo mahirap pa para makabalik sa pagtayo. Tio, talungan kita and I Juan. Sige, tulungan kita ni Juan. Talagang tatayo na. Ito, himala sa medisina tu. Kuya, nakakatayo na ako. Pasensya na kuya kung hindi dahil sa akin. Ang paa mo. Hindi sana naging ganito. Lumipas na ang panahon, saka. Ngayon may pagkakataon na akong tumayo ulit. Ang bata talaga, swerte namin sa kanya. Ang hirap paniwalaan, ang daming kakaiba nitong mga araw. Sunod-sunod ang magandang balita sa pamilya ng Governor, ang sakit ng bata at ni Tio. May pag-asa ng gumaling, pero sa pamilya Liu, hindi alam kung ano. Bigla na lang nagkasakit ang binata at dalaga. Naghahanda na ng libing nitong mga araw. Ang mga bata sa pamilya Liu. Kahapon okay pa sila, kaya nga kakaiba ang sakit. Dr. Hui, ang paa ni tiyo may gumawa noon. Hindi pa nahahanap ang nasa likod nito kaya. Ang paggaling ng kanyang paa, pakiusap huwag muna ipagsabi. Pero kahapon si Lola Liu, desperadong iligtas ang apo. Paulit-ulit na nagtatanong tungkol sa sakit ni Binibining Chen. Anong gamot ang ginamit? Zinabi ka o. 100 taong gulang na Will Ginseng ang dala ng Governor. Kunti lang ang ginamit, ang natira ginawa kong pills. At ibinigay sa Governor's Mansion. Pwede naman silang humanap ng 2 wild ginseng. Baka sakaling makatulong sa bata. Lola, may bisita mula sa pamilya Liu. Ang bilis nila malaman tungkol sa wild ginseng. Gagawa ako ng reseta para kay Tio. Tara dito. Tio, masahe kita ni Juan para gumaling agad ang paa. Tio, ako rin magmamasahe. Sige. Pag gumaling ang paa, mag-asawa na rin ako. Magkakaroon na magagandang anak tulad nito. Juan, yung Will Ginseng na hinugot mo para kay Kuya Daddy, kailangan mo pa ba? Ayaw ni Juan ng mapait na gamot, eh.
Pwede mo bang ibigay kay kuya? Kuya, gumaling ka na. Bakit mo pa kailangan ng mapait na gamot? Ano pa ang gagawin mo sa mapait na gamot? Ipapalit ko kay Juan para sa matamis na candy. Candy. Mahilig SI Juan SA candy. Ama, dahil sila mismo ang lumapit sa atin. Masama rin namang masyadong maging bastos. Bukod sa wild ginseng, nagdagdag pa si Lolo ng mahahalagang halamang gamot. At sa yung dalawang parang yun. Nang API pa kay Juan. Hindi tayo dapat magbenta ng mura. Kung ayaw nila sa presyo, pwede silang humanap ng ibang paraan. Paano mo gustong ipagbili? Sabihin mo na lang na 2 na lang ang natitirang gamot. Yung iba kinain na namin ni nanay. Yung dalawa, itatabi para kay kuya at sa bunso, pang emergency. Oo na. Mahirap makuha, kaya mas mahal. Essay negosyo. Kailangan mong matuto sa tiyuhin mo. Nagpatawag ako ng impormasyon. Yung bata sa pamilya si, gumaling dahil sa wild ginseng. 2 piraso na lang ang natitirang wild ginseng. Sa tono ng pamilya si, parang ayaw nilang ibigay. Siguradong yung 2 batang si ang may kagagawan. Kay Ching Fong at Ching Yun. Hindi pa nga ako nakakapaghiganti, sila pa ang mayabang. Mukhang sinasadya nilang hirapan tayo. Palagi ko nang sinasabi sa inyo na huwag maliitin ang military governor's mansion. Ayaw ninyong makinig, ngayon alam nyo na ang hirap. Ano ngayon ang gagawin natin? Century, old wild ginseng yun. Kahit magpadala tayo ng tao ngayon, hindi abot. Wala tayong choice kundi lumapit sa kanila. Pagkakita mo sa kanila, itago mo yung ugali mong mayaman. Gusto mo namang magpakasal sa military governor's mansion. Bakit palagi mong binabantayan yung 2 bata? Ano ba? Gusto ko talagang magpakasal doon. Sino ba ang ayaw maging malinis? Siyempre ayaw ko sa 2 batang yun. Halika na. Ay, Ginong Liu, tuloy po kayo. Diretso na Teo, military governor. May 2 akong apo na may sakit. Ayon kay ER Hui, si Ginong Chen ay gumaling dahil sa Century Old Wild Ginseng. Talagang napakahirap makuha ang century-old wild ginseng. Malaki ang ginastos at hirap ko para makuha ito. Sa totoo lang, dahil sa samahan ng ating pamilya, dapat ibigay ko sa inyo ang 2. Pero ang kaso, yung natitirang 2, itinatabi ko para sa emergency. Nga, yung pagsugpo sa mga bandido ni Siming. Kailangan ng pang-emergency na gamot. Tama ka. Pero general, bata pa ang 2 iyon. Sana'y ipagkaloob mo. Ama, para bang sinasadya nila tayong pahirapan. Kulang lang sa pera. Ang pamilya Liu ay handang magbigay ng isang maliit na gintong isda para sa isang pildoras. Ginoong Liu, mura lang ang buhay ng 2 anak mo. Pero hindi ibig sabihin na mura rin ang buhay ko bilang general. Siming, huwag kang magmalabis. Kung hindi lang sa pamilya Liu, ay hindi makahanap ng 100 taong gulang na wild ginseng, hindi sana kami hihingi sa inyo. Ganoon ba? Ang pintuan ay doon, hindi ka namin pipilitin. Ikaf. AMA, Sinaktan Montag ako. General, ako ang nagpalaki kay Ruyan ng may kalayuan. Huwag mo siyang pansinin. Kanina ay kulang ako sa pag-iisip. Kung 100 gintong isda ang kapalit ng 1 pildoras, 200 ang kapalit ng 2. Dagdag pa ang tindahan ng sastre sa tapat ng tindahan ni Ginoong Air. Ama, akin yon. Tumahimik ka. Wala kang silbi, puro kapalpakan lang ang dala mo. Tanga, sana'y ipagkaloob ng general at ng matandang ginang. Kung ganoon, ipagkakaloob ko na. Sa totoo lang, nakita ko ang paglaki ng 2 batang ito. Siya ang gumawa ng mabuti at masama. Hindi lang niya pinilit ang pamilya, Liu, na gumastos ng malaki. Ngayon kailangan pa naming pasalamatan siya. General, kapag gumaling na ang 2 batang ito, dadalhin ko sila para magpasalamat sa iyo. Hindi na kailangan ng pasalamat. Wala akong oras para sa mga bata. Kahit ang mga anak ko sa bahay, wala akong oras para sa kanila. Ganyan, Tikay. Kunin mo ang pildoras. General, narito na ang gamot. Dalhin ang gintong isda. Ginoong Liu, mas mabuting gamutin mo na ang mga bata. Hindi na kita pipilitin. Tara na. Ngayon,
Binigyan mo ng kahihiyan ang pamilya Liu. Ang pamilya Liu ay hindi titigil hanggat hindi nakakaganti. Ang pamilya Liu ay palaging sumasalungat sa aming General. Gusto niya akong pilitin na pakasalan ng kanyang anak na babae. Kahit wala ang pangyayari ngayon, hindi pa rin siya titigil. Gusto kong makita kung anong mga kalokohan pa ang kanyang gagawin. Ikaf. Ang tagal na ng pagkawala ni Wanru. Inay, Juan, ngayong gabi ay kasama mo ang kuya mo, okay? OPO, AMA. Kuya, sino ang magandang tiyahin sa tabi mo? Juan, ito si Inay. Bakit ngayon hindi natin nakikita si Inay? Dahil pumunta siya sa isang napakalayong lugar, at hindi na siya makakabalik. Ang dating ama at ina ni Juan ay pumunta rin sa malayong lugar. Hindi kasama si Juan. Pero okay lang, masaya naman kasama si kuya. Kuya, matulog na tayo, bukas sama tayo. Tumulong kay Tio na matutong lumakad, sadye. Tio, kamusta pakiramdam mo? Nakakalakad na ako ng ilang hakbang. Tio, mag-practice ka lang, malapit ka nang makakatakbo. Sige, si Juan talaga. Maliit na swerte ng Governor's Mansion. Tio, mag-practice ka talaga. Makakatakbo ka na rin. Tio, susuportahan kita. Sige. Governor, lumalaki na ang snow. Maraming lugar ngayon. Hindi na makontak sa telepono. Hindi malinaw ang sitwasyon. Kailangan nating magpadala ng tao para magsiyasa. sa ganitong sitwasyon, kahit may makuha tayong balita. Huli na pagdating dito. Juan, anong ginagawa mo dyan? Ayakang makabala kay AMA. Pasok ka. Bakit parang malungkot si ama ngayon? Lahat ng communication equipment ay sinira. Hindi makontak ang mga tropa sa labas, pati si tiyo mo. Nawala na rin ang koneksyon. Ama, kailangan mo bang magpadalang sulat? Pwede tumulong SI Birdie Chirpy. Chirpy, halika rito. Ama, ito yung ibon na tumulong kay kuya sa paghanap ng ginseng, si Chirpy. Pwede niyang ihatid ang sulat mo. Miss, sinasabi mo bang kaya ng ibon na maghatid ng sulat? Hindi naman mahirap magpadala ng sulat. Ama, itali mo lang ang sulat sa paa ni Birdie Chirpy. Tapos sabihin mo lang sa kanya ang address. Governor, talaga bang nakakausap ng bata ang ibon? Tungkol sa pinagmulan ni Juan. Nalaman lang namin na siya ay kinuha ni Old Manly. Sa tambak ng tambo pero wala ng ibang impormasyon. Baka nga talagang swerteng anghel ang batang ito. Mula sa langit. Subukan natin magsulat ng sulat. Ako. Anong isusulat ko? Kahit kanino, basta may tumanggap at sumagot. Ako si Kisiming, replika lang kung nabasa mo. Ang bait naman ng ibon. Tiyuki, sabi ni Chirpy ang tanga mo raw, sumasakit na paa niya. Sisi. Miss, ano na naman ang sinabi ng ibon? Sabi nito, ang tanga-tanga mo. Ito? Isang ibon lang to. Ang lakas ng loob sabihin tanga ako. Pag hindi nito naibalik ang sulat, saka yan talaga ang tangang ibon. Hintayin natin. Pumalik na. Walang misyon na hindi natutupad. Ang galing mo, Jija.
Reward ka ng merienda. Dugo, anong nakasulat diyan? Pisiming, natamaan ka ba ng kabayo sa ulo? Ano ba yang kalukuhang karya bigyon? Ang tagal ng paikot-ikot ng ibon sa harap ko. Ngayon ko lang nakita na may sulat pala sa paa nito. Ang galing talaga ng kalapating to. Sino ba ang inisip mo hindi mo kayang lokohin? Ang galing-galing mo talaga, Jisa. Kane ka na. Ano pa bang ipapadala? Pagbusog na ako, padadalhan ka o ulit kayo. Aba, kanina sabi ni Jisa, pagbusog na siya. Padadalhan naya ulit kayo. Ang galing mo, Juan. Salamat, Juan. Walang anuman. Kung buhay pa si Wanru, magugustuhan niya talaga si Juan. Baka nga itong batang to, si Wanru ang tumulong para mahanap. Dugo, may masama. Yung mga salo sa hilaga, binenta sa atin ay bulok. At sirang bigas. Tingnan mo, hindi talaga makakain to. 30 kariton, puro bulok. Kasalanan ko, pero tiningnan ko naman talaga. Pero naluko piarin tayo. Ganitong klase ng bigas, kahit hayop. Pag kinain, magkakasakit. Dugo, baka pwede mong kausapin SI Second Master. Tingnan natin kung makakakuha pa siya ng bigas. Pero huli na ang lahat. Ang mga kapatid at mamamayan sa lungsod. Hindi na aabot sa panahong yon. Ang Kati na Kati ako. Hingahan Montag ako. ABA, sabi yan ay Lola Bigas, sobrang Katie Donaya. Pag hiningahan, mawawala ang kati. Dalhin mo itong sako ng bigas, isama mo sa mga bulok. Nakita ba ng mga tauhan natin? Nakita. Hindi na mapapagtatago, baka bukas. Alam na ng buong lungsod. Aba, huwag ka nang mag-alala, gagaling din si Lolo Bigas. Kuya, kanina lang sinabi sa akin ni Adjutant Wang. Hindi na ba tayo makakabili ng bagong bigas? May kilala ako na maraming bigas ang hawak. Ang sinasabi ni Ina ay ang pamilya Liu. Ang pamilya Liu, negosyo talaga nila ang bigas. Sa buong biyang, sila ang may pinakamaraming bigas. Noong nakaraang araw, nasaktan natin ang mga tao. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa bigas. Ang pamilya Liu ay malamang na hindi basta-basta papayag. Alam ko kung ano ang gusto ng pamilya Liu, ngunit hindi ako papayag. Juan, halika ka, sumama ka sa Lola Montag. Gusto ng pamilya Liu na maging manugang ko si Liu Ruyan. Hindi ito bago, matagal na nilang gusto ito. Mula nang mawala ang manugang mo, marami ang nag-asam sa posisyon na ito. Hindi lang si Liu Ruyan ang may gusto. Pero sila ang pinakamalapit na nagmamatyag. Ayaw ko kay Liu Ruyan, masamang babae siya. Kahit gawin siyang ina ko, hindi ko papayagan. Wanru, ikaw lang ang asawa ko sa buhay na ito. Hindi na ako mag-aasawa ng iba. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan ko kayang protektahan ang pamilya. Siguraduhin ninyong maigi ang inspeksyon. General, ano ang gagawin natin sa mga bulok na bigas na ito? Ipamahagi sa mga magsasaka, ipamulsa nila bilang pataba. CJ, Mahal ang binayad ng General para sa mga bigas na ito. Ngayon, naging pataba na lang. Bigas, bigas, bigas. Ano ang nangyari? General, tingnan ninyo, ang mga bulok na bigas ay naging bagong bigas. General, 3,000 sako ng bigas. Lahat ay naging bago. Tatay, sabi ni Lolo Bigas na sobrang kati niya, kailangan lang hipan. Ayun, hindi na Katie. si Juan. Ano ang nangyari? Kahapon, kita ko talagang bulok ang bigas. Parang multo ang nangyari. Teniente Wang, nagbibigay ka ng maling ulat, gusto mo bang barilin kita? General, kahabagan ninyo ako. Ako, hindi ko masyadong na-check. General, kahabagan ninyo ako. Dahil matagal na kitang kasama, ito na lang. Papatawarin kita, pero kung magkakalat ka ulit ng chismis, magpakabaril ka na lang. Bago ang bigas ay. Ano ba ang nakikita ninyo? Muntik na akong mamatay dahil sa inyo.
Mas malayo na ang nalalakad ni Tio. Dahil sa pag-ehersisyo at akupunktura ni Dr. Huay, sa loob ng isang buwan, hindi na niya kailangan ng saklay. Talaga? Ang galing. Wan. Naintindihan mo talaga ang mga hayop? Narinig ko na nagkayo ka pa ng mga ibon para sa tatay mo. Totoo ba? Naintindihan ko ang mga hayop. Juan, hanggang mo kasi kaya. Huwag mong sasabihin ito sa iba kung malaman mo masasama. Napakahingin ka, Juan. Oo, hindi ko sasabihin sa iba. Ano ang itinatago mo, hindi mo kayang sabihin sa iba? Ano ang ginagawa ninyo sa aming bahay? Akala mo ba gusto naming pumunta dito? Si Lolo kasi, pinilit kaming pumunta sa bahay ng komandante. Para magpasalamat sa komandante, pakialamero. Kahit hindi gamitin ang gamot ng komandante, gagaling din kami ni Kuya. Tama, huwag mong isipin na dahil dito. May utang na loob ang pamilya Liu sa inyo, Humph. Ang dalawang batang to, wala pa ring modo. Ayaw ko rin sa kanila. Talaga? Miss, huwag kang magalit, pagkatapos ay awayin ko sila para sa iyo. Kung nandito na kayo, umupo na po kayo, Lolo Liu. King Yun King Feng, magmano kayo sa matandang ginang para magpasalamat. Dahil sa gamot ng bahay ng komandante, nakaligtas ang buhay ninyo. Hindi ako magmamano, narinig ko. Ang gamot na yon ay binili ng pamilya Liu ng 100. Malalaking gintong bar, sinamantala ng bahay ng komandante ang pagkakataon. Pinagkakitaan kami ng pamilya Liu, kaya hindi ako magmamano sa kanya. Hayop ka, huwag mong isipin na dahil bata ka ay hindi ka. Paglalabanan ng matandang ginang, lahat ng sinasabi mo ay walang hiya. Tama ang sinabi ni Kuya, hindi rin ako magmamano sa kanya. Si Lolo Liu ngayon, sinadya niyang galitin ako. Ano ang sinasabi mo, Tak? Mga bata lang yan, matandang ginang, malaki ang puso ninyo. Huwag ninyo silang pansinin ngayon. Taos puso kaming pumunta para magpasalamat sa inyo at sa komandante. Matandang ginang, dahil sa bahay ng komandante. Naseve ang dalawang bata, kaya kami pumunta. Para tulungan ang bahay ng komandante na malampasan ang problema. Oo. Bakit hindi ko alam na may problema ang bahay ng komandante? Matandang ginang, ang pamilya Liu. May mga koneksyon pa rin sa Hilaga, matagal na naming narinig. Bumili kayo ng mga bulok na bigas, hindi kami naniniwala. Pwede mong tanungin ang komandante pagbalik niya. Mabilis ang balita mo, pero sayang, peke ang balita na yon. Malaking tulong ang bahay ng komandante sa pamilya Liu. Dapat suklian ng pamilya Liu ang kabutihan. Matandang ginang, huwag kayong mahiya, imbes na bumili sa iba na bulok na bigas, bumili na lang kayo sa pamilya Liu. Tama ba, matandang ginang? Sa panahong ito, kitang-kita na pumunta sila para pahirapan tayo. Bukod pa riyan, ang hangarin ni Ruyan. Hindi ninyo ba alam, matandang ginang, ang pamilya Liu? Gusto lang namin ng isang posisyon bilang asawa ng komandante. Hindi mag-asawa ang tatay ko ng ibang babae para maging nanay ko. Xiao Chen, ano ang sinasabi mo, Tak? Kung magiging nanay mo si tita, mas magiging mabuti pa sa iyo. Ayaw ko rin sa masamang babaeng yon na maging nanay ko. Ikaw, batang gala, walang karapatan magsalita dito. HMP, Si Juan ay hindi basta-bastang babae lang. Siya ang apo ng pamilya Si, ang dalagang mayaman ng Dujun Mansion, Ji Liu. Maigi pang umalis ka na. Tungkol sa kasalang ito, ako, bilang isang matandang babae, ang unang tututol. Ikaf. Lola, akala ka o matalino ka. Na alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa Dujun Mansion. Hindi ko inakalang dahil lang sa isang basta-bastang babae. Ipagpapalit mo ang tulong ng aming pamilyang Liu. Masamang tao ka. Huwag mong sasabihin ang masama tungkol kay Lola Juan. HMP, akala mo talaga ikaw ang dalagang Si? Ang cute-cute mo. Juan, I call. Ha. Juan. Ayo's calling BA? G. Liu. Ito ay Dujun Mansion, hindi mo lugar. Napagalitan ang aming mga anak. Zizian, Ikaw ay isang lumpo lang. Kung wala ang commander, Vala Kang Kwenta. sasabihin ko sa iyo ngayon, kung gusto ninyo ng pagkain, kayo ang lalapit sa aming pamilyang Liu. Ganoon ba? Ama, siya ang nagtulak kay Juan. Xiao Chen, dalhin mo na ang kapatid mo sa loob. Sige. Dujuan, ano ang balik mo? Dahil lang sa isang basta-bastang babae, makikipag-away ka sa amin? Tama si Dujun, matalino ka, dapat alam mo kung ano ang dapat gawin. Pag-isipan mo ng mabuti. Halimbawa, hindi mo na ba gusto ang aming bigas? Alin sa mga kamay mo ang nanakit? Kanang kamay. Ikaf, hindi ka maglalakas loob. Ano na hindi ko kayang gawin? Ang anak ko na si Siming. Ay hindi mo dapat hinawakan, matandang gago ka. Si Ming, nasa bahay pa ang mga bata. Ngayon, ito ay isang aral para sa'yo.
Na pala, noong papunta ako rito, nakita ko ang bodega ng pamilyang Liu. Ang mga pagkain doon ay lahat nabubulok na. Liu, maigi pang umuwi ka na at tingnan mo. Imposible. Ang aming mga pagkain ay maayos na nakatago sa bodega. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. Tama si Dujun, mabuti ang loob namin na magbigay ng pagkain sa iyo. At sinumpa mo pa kami. Ito ang pasasalamat ko sa iyo, umalis ka na. Imposible. Kung ayaw mong maniwala, umuwi ka at tingnan mo. Hindi lang sa inyong pamilyang Liu, pati sa mga tindahan ng pagkain sa labas. Ang mga pagkain ay nabubulok na rin. Ziming, naalala ka gayon. Lakat. Huwag mong apihin ang aking dalaga. Kakagatin kita. Umalis ka, patay na aso. Si Songsong ay talagang tapat sa kanyang amo. Kuya, ano ba talaga ang nangyari? Bakit lahat ng aming bulok na bigas ay biglang naging bago at lahat ng bigas ng pamilya Liu ay biglang nabulok sa isang gabi? Dahil si Juan ay gumagawa ng masama at ang masama ay may kaparusahan. Ito ay kamalamang. Tama, ano ang kinalaman ni Juan dito? Si Juan ay isang bata pa lamang. Tama, ako ang nagkamali. Bakit pa ito itatanong? Kahit ang aking binti ay gumaling dahil kay Juan. Muli, tiyak na si Juan ang dahilan ng biyaya sa opisina ng gobernador. Grabe na ito, sobra na ang pang-api. Yan, tingnan mo ta. Ito ba ang lalaking gusto mong pakasalan? Hinayaan niyang masaktan ang kamay ni ama. Nang ganito kalala. Hindi lang iyon, nagkalat pa ang opisina ng gobernador ng balita na ang pamilya Liu ay may bigas pero ayaw ibenta. Sinasadya nilang gutumin ang mga tao. Ngayon, galit na galit ang mga tao. At binabagsak ang lahat ng aming mga tindahan. Grabe ang ginawa niya. Hindi mo ba talaga nakikita? Si Siming, hindi kanya talaga pinapahalagahan. Hindi lang iyon, hindi rin niya pinapahalagahan. Ang ating pamilya Liu. Ang pamilya Liu ang pinakamayaman sa Hilaga. Paano ito? Masisira sa aking mga kamay? Hindi pwede. Pwede kong isuko si Siming. Pero hindi pwedeng bumagsak ang pamilya Liu. Kuya, mag-isip ka ng paraan. Kung walang awa ang opisina ng gobernador, huwag natin silang patawarin, ama. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang bumagsak ang pamilya Liu. Tatawagan ko na ang taong iyon. Kasalanan ng batang iyon, hintayin mo lang. Sasabihin ko sa iyo, noong una pa lang ay, kinagat ko na ang batang iyon hanggang umiyak. Songsong, delikado sila. Paano kung saktan ka nila? Kung saktan nila ako, tatakbo ako. Kung sino man ang mang-api kay Juan. Kakagatin ka o rin sila. Oy, anong hangin ang nagdala sa inyo dito? Matagal nang nag-away ang dalawang batang ito para makipaglaro kay Ginoong Chen. Dati, takot akong makaabala sa kanyang pahinga kaya hindi ko sila dinala. Zig Xiao Chen at Juan. Naglalaro sa labas, kayong dalawa, hanapin nyo na sila. Sige na. Maupo kayo, mga bisita. Hindi lang paglalaro ng mga bata ang dahilan ng pagpunta ninyo ngayon, di ba? Talagang walang nakakalusot sa inyo. Sabay kayong pumunta para magtanong tungkol sa pamilya Liu. Curious lang kami, ano ba talaga ang ibig sabihin ng general? Para may katiyakan kami, ang pamilya Liu ngayon. Malaki ang bagsak nila, palagi silang mayabang at mapang-api. Kahit na, naglakas loob pa silang galitin ang general, tapos na ang magandang buhay. Maliit na away lang, ang general namin. Wala kaming ginawa sa kanila, sila mismo. Nag-hoard ng pagkain at sinaktan ang mga tao, walang pakialam sa buhay ng mga tao. Hindi nila inasahan na masisira ang pagkain at sila mismo ang mapapahama. Tama, yan ang tinatawag na karma. Nga pala, ilang araw na lang ay karawan na ni Aiming. Sana ay dumalo kayo, dalhin nyo ang dalawang bata para mas masaya. Sige, ipapadala ko ang dalawang bata. Kuya, anong ginagawa ninyo? Tinuturuan ko ang kapatid ko na sumulat. Sino kayo? Bakit kayo pumunta sa bahay namin? Ako si Krian Swimming.
Ito ang kapit kong SI Chen Shwe Shwe. Pumunta kami para imbitahan kayo sa kaarawan ko sa ilang araw. Swimming, kailangan na nating umuwi. Sige. Xiao Chen, Juan. Sa ilang araw, huwag kalimutang dumalo sa kaarawan ni Swimming. Sige. Kuya, ano ang kaarawan? Ang kaarawan ay birthday, pagdiriwang ng araw na ipinanganak ka. Si Juan ay hindi alam. Kung kailan siya ipinanganak, kuya alam mo ba? Hindi rin alam ang kuya, hindi pa ako nagka-birthday. Paano hindi mo alam? Hindi ba sinabi sa iyo ni tatay? Nang ipinanganak ako, namatay ang nanay ko dahil sa hirap ng panganganak. Masakit siguro para kay tatay, kaya hindi niya sinabi sa akin. Kung kailan talaga ang kaarawan ko. Wanru, nagkamali ba ako? Kuya, huwag kang umiyak. Hindi alam ni Juan at ng kuya. Kung kailan sila ipinanganak sa hinaharap. Sasamahan natin si tatay sa kanyang kaarawan. Kapalit ng nanay para hindi na malungkot si tatay. Sige, Xiao Chen, Juan. Sa hinaharap, sabay na tayong magdiwang ng kaarawan ni tatay, okay? Sige. Kamakailan lang ay medyo maayos ang negosyo sa tindahan. Inay, bakit kayo nandito? Sa ilang araw ay magkakaroon ng birthday party ang apo ni Emmares Kian. Inimbita Zina Juan at Xiao Chen. Dadalhin ko ang dalawang bata para magpagawa ng bagong damit. Noong huling sinabi nating magpapagawa ng damit, hindi natuloy. Sa okasyong ito, magpagawa tayo ng maming damit. Dalhin natin ang dalawang bata para sukatin. Gino at Binibini, halina kayo. Mula nang dumating si Juan, ang negosyo sa tindahan ay mas umunlad kaysa dati. Mabuti naman. Kumusta na ang iyong binti? Matagal na akong nakaupo sa wheelchair, kung bigla akong tatayo. Baka magdulot ito ng pagdududa sa iba. Itong mga araw na ito, araw-araw akong nagpapatawa ng manggagamo sa tindahan para magpa-acupuncture. Kapag tamang panahon na, saka ko na lang ipapaalam sa publiko. Tama, ikaf talaga, mein Gott mag-isip. Lola, tapos na kaming magpasukat. Tara, bumili tayo ng regalo para sa birthday party ni Kian Semi. Si. Mauna na kami. Juan, tara, tingnan natin dito. Ano ang gusto ninyong dalawa? Bibili ka o kayo, mga apo. Gusto ito ni Juan. Sige, bibilhan kita, Lola. Xiao Chen, ikaw? Lola, gusto ka o ito? Nakita niyo na ba? Yung matandang babae at yung dalawang bata, Binibini. Ano ang gusto mong gawin namin? Yung matandang babae at yung batang lalaki, bagbugin lang. Tungkol naman sa batang babae, hulihin nyo at dalhin sa akin. Ako mismo ang bahala sa kanya. Binibini Liu, yung matandang babae, ay ina ni Commander C. Yung isang maliit na gintong bar na ibinigay mo. Baka kulang, dagdagan mo pa. Kailangan na mas maraming pera. Pagkatapos ng trabaho, 3 gintong bar. Kung hindi, humanap ka na lang ng iba, Binibini Liu. 3 malaking gintong bar, ngayon din. Kukunin ko yung batang babae at dadalhin sa harap mo. Sige, pagkatapos ng trabaho, 3 malaking gintong bar. Hindi pwede. Paano kung magbago ang isip mo? Maliban na lang kung bigyan mo kami ng panagutan. Kung hindi, kami ay hindi tatanggap ng ganitong panganib, Binibini Liu. Aalis na sila, napagdesisyonan mo na ba? Ito ang aking personal na selyo. Pagkatapos ng trabaho, 3 malaking gintong bar. Lola, tara, tingnan natin doon. Mayroong napakasarap na cake shop doon. Dalhin ko kayong dalawa para matikman. Kuya. Ano yan, kuya? Ayoko pimenta duen. UENA Teo. Pero hindi pa tayo nakakabili ng regalo para sa kaarawan ni Kian Swimming. Pagod na ba si Juan? Pagod na si Juan. Gusto na niyang umuwi. Sige, uwi muna tayo. Bukas na lang tayo bumili ng regalo. OPO, Lola. Pagod na si Juan. Sakay na tayo ng kalesa, ha? Sige. Hindi pa nakakasakay si Juan ng kalesa. Kalesa. Visit, bakit sila umuwi? Juan, anong tinitingnan mo? Masamang tao? Juan, yung masamang tao, sinusundan ba tayo? Oo. Juan, Xiao Chen. Maglaro kayong dalawa.
Tawagin mo si Siming sa telepono. General, tumatawag si Lola. Hindi kailanman tumatawag sa akin ang nanay ko. May problema kaya? Kanina, dinala ko ang 2 bata. Parang may gustong gumawa ng masama sa atin. Nasaktan ba kayo? Hindi. Parang may napansin si Juan Juan. Ayaw sumulong ng bata, kaya umuwi na kami. Sige, alagaan mo muna ang 2 bata. Huwag muna kayong lumabas. Hintayin mong malinawan ko ang sitwasyon. Si. General, may banta sa buhay ni Lola. May kinalaman kaya sa droga? Pinagbabawal ang droga sa biyang, maraming interes ang involved. Dati, ako lang ang target nila. Ngayon, ginagambala nila ang pamilya ko. CJ, investigahan natin ito agad. Opo. Wanru, ipinangako ko sa iyo na alagaan ko ang ating 2 anak. Ginagawa ko ito palagi. Habang buhay ako, si Siming. Kahit anong puwersa pa yan, ipagtatanggol ko sila. Ikaw, siguradong pinapanood mo ako mula sa langit. Inay, Tari, nakabili ba kayo ng gusto ninyo? hindi, pero maraming ipinadala si Lola. Kami ni Juan ay namimili ng regalo. Para kay Chien Shueming. Tatay, sumali ka rin. CJ, General. Nalaman na. Nahuli na ang 3 salbahe. Ayaw aminin sa una. Sa wakas, nakita nila ito sa kanila. Liruyan. Hindi ko inakala na siya pala ang may balak sa amin. Tangang to, pati importanteng personal seal. Ibinigay pa sa mga tulisan. Papa, ano yung personal seal? Napaka-importante ng personal seal na yan, nakakabili ng gamit. Pwede pang makakuha ng libre, gamit lang ang seal. Talaga? Edi pwede na tayong. Makabili ng maraming gamit. Oon ga. Juan, ikaw ang swerte namin sa military governor's mansion. Sakto, kulang sa damit at kumot ang mga sandalo ni Papa. Marami pa rin kulang na kumot at makapal na damit. Pwede tayong bumili ng pagkain, mantika at iba pa. Padalahan na rin ang welfare office para kung mag-imbestiga. Hindi tayo, Mr. Sasay. Ang galing talaga ni ang Master Chen. Ngayon, kailangan na lang natin ng papalit kay Liu Ruyan para magamit ang personal seal. Para may kapalit siya, dapat pareho ang taas at pangangatawan. Dapat din tapat. Mahirap yan hanapin. Vid kaya si Ate Bailin? Ha? Ako? Miss, hindi ka o kaya. Pwede. Bagay sa'yo. Sa damit nagkakatalo. Magsuot kang sombrero, di ka makikilala. Hindi pwede, young master. Si Liu Ruyan ay mayaman. Alila lang ako, hindi ka o kaya. Adjutant Ki, papormahin si Bailin. Opo. Maganda sigurado si Ate Bailin kapag naporma. Gusto makita and I Juan. Mas maganda pa yan kay Liu Yan. Pasok na, Bailin. Wow, ang ganda ni Ate Bailin. Ma'am, pwede kaya ito? Relax, parang namimili ka lang. Basta wag lang sa mga tindahang pinupuntahan ni Liu Ruyan. Okay yan. Dapat proud, mayaman ka ng gayon. Ipakita mo ang dating mo. Ma'am, Hindi ko alam eh. Madali lang, umandar ka ng konti, wag diretso tingin. Bumili ka ng mamahalin, wag yung tama. ganito? Mukha ka ng mayaman. Sige na. Ayos, may kaguluhan na naman sa pamilya Liu. Anong kaguluhan? Gusto rin makita and I Juan. Sayang, hindi natin makikita. Bakit ang tagal? Wala pa ring balita. Isang matandang babae lang. At 2 bata. Ano bang hirap dun? Baka may nangyaring masama. Kuya, tatay, bakit kayo nandito? Liu Ruyan, tingnan mong ginawa mo. Liu Ruyan, ang pamilya nating Liu. Anong kalagayan? Hindi mo alam? Ang laki-laki ng gastos, 10 gintong isda pa. Yung mga kumot, asukal, at mantika, ang laki ng ginastos mo. Para saan di at halaga yung pera?
Yun na lang natitira sa pamilyang Liu. Maubos na dahil sa'yo. Ano NG sinasabi niyo? Anong binili ko? Halika, tingnan mo mismo. Hindi ba't pinapahuli ko sila ng tao? Bakit nila ginamit ang tatak ko para bumili ng mga ito? Ruyan, ngayon na krisis ang pamilyang Liu. Panahon ng buhay o kamatayan, bakit ganyan ka? Ha? Tatay, kunin niyo sa kanya ang tatak. oon nga, yung tatak. Tatay, ninakaw ang tatak ko, hindi talaga ako. Hindi ikaf? Akala mo ba bulag ang mga negosyante? Liu Ruyan, laging mayabang ka. Kung hindi ikaf, bakit piya? Magpapautang ang mga negosyante sa'yo. Anak ka ng isang walang kwenta, mula ngayon. Hindi ka na anak ng pamilyang Liu, lumayas ka. Tatay, pakiusap huwag mo akong palisin. Inay, pakiusap mo kay tatay, anak niyo ako. Huwag mo akong palisin, hindi kita matutulungan ngayon. Liu Ruyan, hindi ka makakapag-asawa sa gobernador. Pa sa pamilyang Liu, wala kang silbi. Makinig ka, ngayon din ayusin mo ang gamit mo. At lumayas ka sa pamilyang Liu. Paano nangyari, tu? Hatsing. Apalan, ano ang nangyari sa'yo? Baka kagabi sa dami, nilagnat ako. Ete Bailin, kailangan mong magpatingin sa doktor. Salamat sa pag-alala, Juan, magpapacheck up ako. Birthday party ng bunso ng pamilyang Kian ngayon, mag-enjoy ka. Huwag kang mag-alala sa akin, Juan, sige na. Paalam. Ete, sa pagpunta mo ngayon, talagang. Nagningning ang bahay ng Kian. Naku, ang ganda ng bibig mo. Ito'y regalo ng 2 bata para kay Ginong Kian. Ate, ang bait Montag naman. Nasaan si Ginong Kian? Bakit hindi ko siya makita? Ayan pala. Sige, makipaglaro kayo sa kanya. Juan, masarap too. Sino itong batang gala? Pwede ka bang kumain ng basta-basta dito? Ano ba ang ginagawa mo? Sila ay aking mga bisita, alam naman ng lahat. Siya ay ampon ng pamilya ng gobernador, hindi tunay na anak. Sa iyong kaarawan, inanyayahan mo pa ang ganitong katulong. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Si Juan ay hindi katulong. Si Juan ay anak ni Ama. Si Juan ang panganay na anak ng aming pamilya ng gobernador. Kung hahamakin mo siya, hahamakin mo rin ang aming pamilya. Anong pamilya kagaling? May lakas ka bang magpakilala? Wala naman kaming ginagawa sa iyo, bakit ka umiyak? Ganyan lang ang kaya mo, tapos mang-api ka pa? Juan, huwag na tayong makipaglaro sa kanila. Marami pang masarap na keke sa loob ng kwarto. Tara, kain tayo ng keke sa loob. Sige, isama natin si Kuya. Ano ba yan? Sinabihan kitang makipagkaibigan sa 2 anak ng gobernador. Nasaan na sila? Kumusta ang ipinagawa ko sa iyo? Huwag kang mag-alala. Ngayon, ang pamilya Liu ay lubos na nagtaya. Tayo ay magtutulungan, siguradong mabibigla si Gobernador Si. Huwag dapat malaman ng kahit sino ang planong ito. Kung mabisto tayo at masira ang plano ni G-Pay, alam mo ang kahihinatnan. Pakizabi kay Gepay. Ang pamilya Liu at si Siming ay hindi magkakasundo. Gagawin namin ang lahat para matupad ito, lalo na ngayong gabi. Ang inyong mga tauhan ay sumakay sa truck ng pamilya Liu para makapasok sa biyang. Ang pamilya Liu ngayon ay nagsusugal ng buhay sa pakikipagtulungan kay G-Pay. Kapag natapos ito, sana ay hindi makalimutan ni G-Pay ang kanyang pangako. Huwag kang mag-alala kapag natapos ang lahat. Tiyak na hindi kayo mawawalan. Tandaan mo ang sinabi ko, naintindihan mo? Oo. Binata, tinatawag ka ng lola para pumutok ng kandila. Tandaan mo ang sinabi ko. Naalala kayo. Maligayang karavan, pinatakyan. Salamat sa inyong lahat. Lola, Ipamahagi mo na ang keke. Siege. Ang unang piraso ng keke ay para kay Juan. May sarili kang kapatid, bigyan mo muna siya.
Ang bata. Si Binata Chen ay nagseselos pa sa murang edad, baka sa hinaharap. Si Juan ang magiging apo mo. Bata pa sila, sino ang nakakaalam sa mangyayari sa hinaharap? Juan, ito ay para sa iyo. Salamat, kuya. Shen, ano ang nangyari sa iyo? Lola, Tawagin agad ang gobernador at ang pangalawa, kailangan ko silang makausap. oo. Nanay, bakit ka tumawag ng ganito kaaga? Chen, sabihin Montag. Kanina sa bahay ng mga kiyan, narinig ko, ngayong gabi ang mga tauhan ni Pei Jingming, gagamit ng truck ng pamilya Liu para pumasok sa lungsod ng palihim. Totoo ba ang sinasabi mo? Sigurado ako. Narinig din ni Juan. Tito, Ito. Nasa kwarto AKO and Chen Shiwa. Nang marinig ko ito habang kumakain ng kake. Lagi kayong hindi nagkakasundo ni Pei Jingming. Nung naglaro ka ng Jed, napahiya siya ng husto. Hindi siya titigil hanggat hindi nakakaganti. Hindi ko inakalang makikipagsabuatan siya sa pamilya Liu. Ngayong gabi na sila papasok sa lungsod. Baka nandito na sila ngayon. Ano ang gagawin natin? Nasa labas ng lungsod ang mga sundalo ni Kuya. Tumutulong sa mga biktima. Kaunti lang ang mga sundalo sa loob ng lungsod. Gobernador, magpapadala ako ng mga tauhan. Hindi na tayo abutan. Nanay, nasa lungsod na si Pei Jingming. Pero gabi na, malamang hindi sila kikilos. May oras pa tayo. Mag-utos kagad. Ngayong gabi, walang lalabas sa Biang City. Juan, ikaw ang swerte ng aming gobernador. Ngayong may problema ang gobernador. Pwedeng tulungan mo ako. Kung kaya and I Juan. Dito lang AKO. Mabuti. Juan, pakiusap, sabihin mo kay Jaisa at Songsong. Nahanapin ang kanilang mga kaibigan para tulungan ako na hanapin. Ang masama ako, ba? Sige. Hindi ko inakala na ako pa si Songsong ang magliligtas sa gobernador. Songsong, bilisan mo at hanapin ang mga kaibigan mo para tulungan si tatay. Huwag kang mag-alala, miss. Yung mga kinain ang libreng pagkain sa gobernador. Magagamit na natin sila. Jija Halakarito. Bilisan mo at hanapin ang mga kaibigan mo para tulungan si tatay. Kuya, alam Montag na ba ito? Tatay, pumunta na si Jisha para hanapin ang kanyang mga kaibigan. Salamat, Juan. Salamat din sa mga kaibigan mo. Pagkatapos kong tapusin ang mga masasamang tao, bibigyan ko sila ng maraming masarap na pagkain. Mabuting bata. Oo. Nanay, manatili kayo sa bahay at alagaan ang mga bata. Huwag kayong lalabas. Ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Gobernador, tingnan mo. Ipunin ang mga tauhan. Sundan natin ito. Sumama kayong lahat sa akin. Kapitan, kailan tayo kikilos? Hintayin muna natin. Kakadilim lang, baka hindi pa nakakabalik si General sa Governor's Mansion. Hintayin nating mag-silent night, fireworks ang senyas. Sabay-sabay tayong lusob sa Governor's Mansion. Para tayong humuhuli ng pawikan. Hoy Kapitan, kakadating lang natin dito sa Biang City. Walang kilala, hindi mamiyasuga. Paano kung si Liu Yingran ay duwag at tumakbo? Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Pagbagsak ng pamilya Liu, gawa iyon ni General. Si Liu Jingran, mas gustong patayin si General kaysa sa atin. Alam mo ba? Ano? To? Bakit ang daming aso? Huwag gagalaw. Lumuhod. Isuko ang baril at hindi ka papatayin. Ano, yang ingay? Tingnan natin. Patay na aso. Bumito ka. Goban Ador. Ano? Ang 7 grupo nating ipinasok sa Biang City. Lahat sila natalo? Akala ko nakapasok na sila. Kailangan lang tamang oras para kumilos. Pero si Gobernador, paang alam na niya. Ang balita, kaya nagdala siya ng tao para buksain. Lahat ng tauhan natin. Baka si Liu Yingran. Liu Yingran. Wala siyang ganyang lakas ng loob. Si Ming, minamaliit ko pala siya. Tulad noong huling gambling event, magaling pala siya. Pero nagpanggap na hindi, para mahikayat ako na makipagsapalaran. Aya nahiya ako. Ngayon, baka matagal na niyang alam.
Kaya hinayaan niyang pumasok ang mga tao para mahuli. Ziming. Magkikita pa tayo. Papa, Gising na si Juan. Papa, tapos na ba ang ginagawa mo? Nakatulong ba si Juan? Tapos na. Malaking tulong si Juan sa Papa. Bilis, tumayo ka na. Papa, dadalhin ka ni Papa sa isang lugar. Papa, saan tayo papunta? Juan, matagal ka na sa Governor's Mansion. Pero hindi mo pa nakikita si Mama. Ngayon ang death anniversary niya. Dadalawin natin si Mama. Gusto ko ring makita ni Juan Ru si Juan. Mama, siguradong magugustuhan mong makita si Juan. Nay sana si Mama? Ito na si Inay, nakita ko na si Inay dati. Juan, paano mo nakilala si Inay? Nakita ko si Inay sa kwarto ni Kuya. Nakita ko ang litrato ni Inay, sabi ni Kuya ito na siya. Juan Ru, dinala ko ang 2 bata para bisitahin ka. Inay, ito na si Juan. Gusto siya ng lahat, sigurado magugustuhan mo rin siya. Lola, dumating ang mga tao mula sa pamilya Liu. Pakinggan mo na sila, ihatid ko na ang mga bata para makina. Oo. General, Bakit po kayo dumating ng gabi, Ginoong Liu? General, narinig ko na ang nangyari. Talagang tanga si Jingcheng. Tiyak na nalin lang siya ni Pei Jingming. Pakiusap huwag mo siyang patayin. Matagal na ang relasyon ng pamilya si Atliu. Palaging magkaibigan. Tiyak na ginamit lang si Jingcheng. Ganoon ba? Bakit sinabi ni Liu Jincheng na siya ang unang lumapit? Upang makipagsabuatan kay Pei Jingming. Walang utang na loob. Ginoong Liu, talagang maganda ang pinalaki mong mga anak. Sinaktan ni Liu Ruyan ang pamilya ko. Nakipagsabuatan si Liu Jingran sa kaaway. Hindi ko maintindihan ano ba ang ginawa ng aking pamilya. Para galitin ang inyong pamilya, Liu. Ano? Nakipagsabuatan sa kaaway. Napakatanga. Paano niya nagawa iyon? Iyon ang pinakamasakit para kay Siming. General, pinalayas na ni Azi Liu Ruyan. Ang buhay o kamatayan ni Liu Ruyan ay wala nang kinalaman sa pamilya Liu. Bahala na kayo sa kanya. Kung ganoon, ibig mong sabihin ay pwede ko ring gawin ang gusto ko kay Liu Jingran. General, may negosyo lang ang pamilya Liu. Kay Ginoong Pei, paano naging pakikipagsabuatan yon? Baka may malaking pagkakamali. Baka may hindi pagkakaunawaan. Ibig mong sabihin ako ang nagparatang. Sa inyong pamilya, Liu, General, palaging maingat ang aking kuya sa negosyo. Paano niya magagawa yon? At saka, si Ginoong Pei ay negosyante lang naman. negosyante. Ayon sa investigasyon, si Pei Jingming ay anak ni Pei Chongguang, general ng Fengchen. Ano? Hindi naman siya ganoon katanga. Mukhang ayaw pa ring maniwala ni Ginang Liu. Dalhin mo rito. AMA, tulong Montag ako. Walang utang na loob. AMA, tulong Montag ako. Walang utang na loob. Liu Jingran. Sabihin mo ulit ang iyong pagkumpisal. General, patawarin mo na ako. Hindi ko na ulitin. Hinahanap ko si Pei Jingming para lang bigyan ng leksyon ang pamilya ng General. Hindi ko inakala na anak siya ni Pei Chongguang. Talagang mapagsamantala. General, tatay, tulungan mo ako. Ang pamilya nating Liu. Ang pamilyang Liu ay walang anak na tulad mo. Inay, tulungan mo ako. King Yun King Feng. Wala na silang ina at napakabata pa nila. Hindi na sila dapat mawalan ng ama, inay. Lahat ng kasalanan ng pamilyang Liu. Pakiusap, General, para sa 2 bata, patawarin mo ang kapatid ko. Handang tumupad ang pamilyang Liu sa lahat ng kahilingan mo. Pakiusap, General, patawarin mo ang anak ko. Luluhod na ako sa iyo. Kahit na hindi kasali ang matatanda ng pamilyang Liu. Pero ang pamilyang Liu ay palaging kalaban ng pamilya ng General. Ang pagiging walang pakialam nila ay tulong na rin kung ganon. Ang pamilyang Liu ay dapat isuko ang lahat ng lupang sakahan. Ano? Ang daang ektarya ng lupang sakahan ng pamilyang Liu ay ang huling sandigan nila. General, ganito mo trinatuhin ang pamilyang Liu. Ginagawa mo kaming lubos na malugmok, tatay. Ano ba ang mas mahalaga? Ang ilang ektaryang lupa o ang iyong anak, tatay? Hindi pwede. Hindi mabubuhay ang pamilyang Liu kung wala ang lupang sakahan.
May karapatan ka bang magsalita? Gusto mo bang mamatay ako? Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Tama na, mag-away na lang kayo sa bahay, Ginoong Liu. Pag-usapan niyo muna ng pamilya mo bago ka magdesisyon. Dalhin na siya, tatay, tulungan mo ako, tigilan nyo. Ang pamilyang Liu ay handang isuko ang lahat ng lupang sakahan. Kumusta ang trabaho? Ito na ang lahat ng titulo ng lupa ng pamilyang Liu. Bago natin pinauwi si Liu Ying'an. Pinagsabihan ko ang mga tauhan ko na ingatan siya. Buhay pa siya, pero hindi sigurado kung makakalakad pa siya balang araw. Nanumpa ako, sinumang magpapagulo sa biyang, papatayin ko. Malaki na ang biyayang binigay ko sa kanya nang pabayaan niyo siyang mabuhay. Ginawa ito ng general para sa mga mamamayan ng lungsod. Ngayong nakuha na natin ang lahat ng lupa ng pamilyang Liu. Nalutas na ang krisis sa pagkain. Malaking biyaya na sa kanila ito. Kailangan pa bang bantayan sila? Hindi na, ang pamilyang Liu ay wala ng silbi kay Pei Jingming. Nga pala, General, ito ay mula sa Customs Administration. Nagpadala si Commissioner Chen ng imbitasyon. Inaanyayahan ka at ang pamilya mo para dumalo sa kanyang kasal. Ang matandang ito, 58 na, nag-aasawa pa ng ikapitong asawa. Sa kasal na ito ni Commissioner, si Pei Jingming. Hindi niya palalampasin ang pagkakataong ito, hindi nila akalain. Nagagamitin ko rin ito sa aking pakana. Masyadong mapanganib ito. Sa panganib nakakamit ang kayamanan. At nasa tabi ko naman si Juan Juan. Unahin muna natin ito, ilipat doon. Inay, bakit kayo nandito? Sa ilang araw, ikakasal si Commissioner Chen. Dinala ko ang 2 bata para magpagawa ng damit, sabi ng may-ari. Kumuha ka ulit ng bagong tindahan, kaya dinala ko sila para makita. Tito, ito bang tindahan mo ay para sa pag-ukit ng jede? Sikat ngayon ang pagtaya sa bato. Maraming gustong bumili ng hilaw na bato para ipaproseso. Sakto, may nagbenta ng tindahan na ito, kaya binili ko. Young Bato and I Juan Juan. Puid bang IPA yukit kay Tito? Pwede, hanapan kita na manggagawa ni Tito. Ayon sa gusto ni Juan Juan. Para ay yukit. May second floor pala itong tindahan. Tito, pwede ba akong pumunta sa second floor? Hindi pa naayos ang second floor, puno ng alikabo. Sabi ng Daga, may makikintab na bagay sa second floor. Gusto ni Juan Juan na pumunta sa itaas. Tara, samahan kita. Balan, Bilizan Emma. Juan Juan, nazen young makikintab? Nakalok ito, Daga. Alam mo ba kung nasaan ang susi? Alam ka o, hintayin Montag ako. Wow, ang ganda. Bilisan natin, hanapin natin si Lola at si Tito. Siege. Wow! Ang daming ginto at alahas. Juan Juan, ikaw ang nakahanap ng lahat ng ito? Hindi ako, ang Daga ang nakakita. Ang mga bagay na ito, mukhang lahat ay antigo. Lahat ay dekalidad. Bakit nandito lang at nalalabuan? Ang Jati Pavilion ay may 100 taon na, kahit na ngayon ay humina na. Pero dati ay sumikat ito, mga bagay na ito. Mahil ay itinago dito ng may-ari noon. Kung binili ni Tito ang Jede Pavilion. Ang mga ito ay kay Tito na. Ito ay nakita ni Juan Juan. Siyempre kay Juan Juan ito. Wow, ang daming kayamanan, akin lahat ito. Mula nang dumating si Juan Juan, lumago ang negosyo ni Tito. Siyempre hindi na kailangan ang mga ito. Sa hinahara, ang mga ito ay para kay Juan Juan na bilang dote. Batang amo, bakit namumula ang mukha mo? Vuvala. Inay, masyadong mahalaga ang mga ito. Dalhin mo muna sila. Para magpagawa ng gamit, babalikan ko ito at ipapakuha kay kuya. Ihatid si Juan Juan sa bahay. Sige, halika kayong dalawa. Tayo na, huwag na tayo dito. Nakakaabala na tayo sa iyo. Tio, okay na? Sige. Sinasabi mo, lahat ito ay nakita ni Juan Juan. Naku, Governor, ang galing talaga ng batang ito. Talagang swerte ng Governor's Mansion. Maliit na Lucky Charm, baka naman. Ipinanganak na may daladalang tresurpot, baka nga, kuya. Lalo akong nainggi sa iyo. May ganito kang anak na babae. Eh meron ka namang Chen. Bakit hindi mo na lang? Ipamana sa akin si Juan Juan. Huwag kang mag-asa, kung gusto mo ng anak na babae, mag-anak ka na lang. Eh kung ipakasal natin si Juan Juan kay Chen, edi anak Montag piarin siya. Kung gusto mo ng anak na babae, mag-anak ka na lang. Ikaf. Papa. Juan Juan, ito ay pinabalik ni Dio kay Papa. Para sa'yo, Juan Juan. Papa, may nakadikit ba sa mukha mo? Papa, may mapanganib na itim na usok sa mukha mo. Mapanganib na itim na usok. Ano ba yan, hindi alam and I Juan Juan.
Noong nakaraan, nang mamasyal kami ni Lola, meron din sa katawan ni Kuya. Ito talagang mapanganib na itim na hangin. Gusto lang ipaalala ni Juan sa akin na baka may mangyaring masama, siguro, sa kasalan ng governor sa ilang araw. Yan ang BA? Huwag kang mag-alala, Juan. Hindi mangyayari ang masama kay Papa. Papa, sabi ni Yuyu, kayang protektahan ka niya. Suotin mo siya para mapanatag si Juan, Papa. Habang buhay kong susuotin ito, Juan. May gusto ka bang kahit ano, ibibili kita ni Papa. Gusto and I Juan na yan. Samahan ni Papa si Juan matulog. Sige, mamayang gabi. Samahan ni Papa si Juan matulog. Kasi bukas, dadalhin ni Papa si Juan sa kanyang pamilya. Sige. Lola, bakit tayo nakaayos ng ganito kaganda ngayon? Saan tayo pupunta? Dahil ngayon ay dadalhin tayo ni Papa sa isang kasalan. Kuya, ano ang kasalan? Ang kasalan ay kung saan ang isang lalaki at isang babae ay nagiging mag-asawa, magkasama habang buhay. Pwede rin silang magkaanak. Gusto rin ni Juan magpakasal. Juan, bata ka pa. Pag malaki na si Juan. Pwede na ba si Juan magpakasal? Pwede naman. Paglaki ni Juan, pakakasalan niya ang kuya. Sige, paglaki ni Juan. Pakikasalan na mo ang kuya, ha? Sige. Anong pinatatawa mo? Hayaan mo na lang ba? Na si Juan ay magpakasal sa iba at umalis sa Governor's Mansion? Kuya? Ayaw umalis ni Juan sa Governor's Mansion. Magkasama tayo magpakailanman, di kita paalisin. Sa Governor's Mansion. Walong haya. Tara, sakay na. Governor C. Commissioner, dumating na si Governor C. Maligayang pagpapakasal, Commissioner. Konting regalo. Governor C. Ang huli ninyong pagdating ngayon. May kasamang pamilya, kaya naantala. Sana'y di magtampo ang Commissioner. Hindi huli. Di mo ba nakikita? Di pa nagsisimula ang kasal. Kuya, tingnan mo, ang ganda ng tita. Ang tamis ng bibig. Halika, bigyan kita ng wedding candy. Salamat, tita. Di ka kaya si Juan. Bigyan na lang po natin ang batang lalaki sa tiyan mo. Anong sinabi mo? Bonso, anong sinabi mo? May lalaki raw sa tiyan? Tita Kiki, di marunong magsalita ang kapatid ko. Sa tiyan po ng tita, may maliit na batang lalaki. Pwede po ba akong makipaglaro sa kanya paglaki? Governor, anong okasyon ba ito? Dinala mo pa ang isang batang di kilala para magkalat ng kung ano-anong sabi. Tama. Dalisay si 7th Madam, kakapakasal lang kay Commissioner. Paano siya magdadalang tao? Sisiraan lang nito ang pangalan ni 7th Madam, Commissioner. Lingling, ang sanggol sa tiyan mo ay akin. Kung hindi, bakit naman kami? Nagmamadaling magpakasal? Patangzi, Juan ang pangalan mo, di ba? Kung sakaling ang tita mo ay talagang magkakaroon ng batang lalaki, bibigyan kita ng 10 gintong bar. Salamat, Commissioner. Baka yan, walang malay para sa swerte. Sana'y di magalit ang Commissioner. Handa na ba ang ipinapagawa ko? Handa na, Governor. Kanina lang, si Commissioner ay mabait at di nagalit. Pero sa tuwing isasama mo yang batang yan, baka isang araw ay magdulot na malaking problema. Hindi ako batang di kilala. Ginoong Pei, nabalitaan kong may issue kayo ni Governor C. Ngayon, ito ay araw ng kasal ko. Huwag naman kayong wait dito. Nagbibiro ka, Commissioner. Kami ni Ginoong Pei ay walang away, nanalo lang ako sa kanya. Talaga? Sa sugalan, may talo, may panalo. Masamang swerte lang ako noon. Ngayon, sa lugar ng chief. Handa ka ba? Zumugal ulit sa akin? Para na rin. Sa aliwan ng chief. Ngayon, ang chief ang bida. Tayo. Huwag tayo makikilas dito. Ano? Makikipag-agawan ka pa sa spotlight ng chief. Takot lang yang sumugal. Ayoko sa ganyang tao. Pag nanalo, ayaw ng sumugal. Tako matalo. Handa na si MRP ngayon, natalo siya dati. Ako't sumugal si Commander C. Kung gusto mo, kahit kailan. Pero ngayon, hindi. Bakit na yon hindi? Commander, tako ka? Ziming. Sugalin mo siya. Sige, susugal ako. Pero sabihin ko na, kahit ano mangyari ngayon, hindi na ako sasugal ulit sa'yo. Oo. Aya dapat kong sulitin ang pagkakataong ito. Ziming. Inay, okay lang. Dalhin mo muna ang mga bata. Sabihin mo, anong gusto mong sugal?
Ulit. MRP, sugal lang ito. Hindi kailangan. Malaki. Chief, sabihin ka ni Commander. Huling sugal na ito. Kaya gawin nating malaki. Ano? Commander, nagbabago na ba ang isip mo? Baka hindi mo alam, may katangian ako. Napakaganda ng swerte ko. Sigurado ka bang sa sugal? AMEA, custom ang baril na ito. Kahit gaano PA-kaswerte. Mamamatay ka ngayon. Ikuna ka. O ako muna? Papa, hiwag. May masamang aura sa mukha mo. Masamang aura. Ano yun? Hindi rin alam and I Juan. Noong kami ni Lola. Nasa mall, maroon din yang kaya. Papa, huwag kang sumugal. Juan, huwag kang mag-alala. Okay lang si Papa. Kang sajagal, AKO na lang. Ayokong sumugal si Papa. Ano? Hindi ako nagkakamali? Commander, gusto mo bang ipasugal ulit ang anak mo? Kaya, inaamin mo na si Juan. Ay anak ko. Oo, gayon lang. Kung mananalo ka, aminin ka o. Ang pagkatao nitong batang lansangan. Sige, tatayaan kita. Ikaw naman. Nakakatakot, hindi ko kayang panoorin. Samahan ninyo ang misis para magpahinga. Hindi man lang siya kinabahan, mukhang itong baril. Ay may daya. Yung unang 2 round, baril mo ang ginamit. Sa susunod na 2, baril ko naman ano? Tama, para patas. Ikaw muna o ako? Kung baril ni Governor Siempre ikaw muna. Ngayon, ikaw naman. Kung susuko ka ngayon, hindi mo na kailangang magpaputok. Ano MG hinihintay Montag? Ikaw naman ang gustong tumaya, di ba? Nagpaputok na si Governor. Takot ka na ba mamatay? Mukhang confident siya. Bakit nung baril ni Governor Ayaf niya? May daya talaga ito. Sinong nagsabing takot ako? Putukan Montag na, Mr. Pai. Siege na, Putukan Montag. Siege. Ako na. Balang bala. Hala, natakot ka naman. Sa baril, walang bala. Niluluko Montag ako? Oo, niluluko kita. Takot na takot, tumataya pa sa barilan, nakakahiya. Papa, may masasamang tao, mag-ingat ka. Wisit, patayin ninyo si Siming. Bakit ninyo pinatay ang Customs Commissioner? Juan, hanapin mo si Lola. Siming, Pei Jingming, gusto mo akong patayin? dapat kang mamatay. Kung ako ang gusto mong patayin, bakit kasama si Commissioner Chen? Malas niya. Kasalanan mo ito lahat. Mama, okay lang ba ang mga bata? Papa, magingat ka. Papa, Governor, Papa, Governor, Papa. Papa, huwag kang mamatay, hihihipan ka ni Juan. Papa, huwag kang mamatay.
Huwag mo kaming iwan ni Juan. Tatay, gising ka na. Zieming. Tari. Nanay, okay lang ako. Yung agimat na bigay ni Juan ang nagligtas sa akin. Mabuti naman. Si Juan ang nagligtas kay tatay. Si Juan ang nagligtas kay tatay. General, nahuli ko na ang mga tao na dala ni Pei Jingming. Ayon sa utos mo, marami ang naiwang buhay. Mga tauhan ng Fengtian Army sila. Patay si Pei Jingming, malaking problema. Hindi titigil ang Fengtian Army. Sabi ko na, sino mang maggulo sa Biyang City, papatayin ko. Kung hindi siya mamamatay ngayon, ang tatay ko ang mamamatay. Tama, ang mga nagtatagumpay ay walang takot at determinado. Ang mga mababait, hindi kayang protektahan ang sarili. Paano pa nila mapoprotektahan ang pamilya? Naiintindihan kayo na, Xiao Chen. Patay din si Chief Chen. Ano ang gagawin? Ganito, ihatid mo muna sila, ako na ang bahala dito. Tari. Bumalik ka agad ha, pangako ni tatay. Siguro hanggang sa huling hininga ni Pei Jingming, hindi niya akalain na ang pagpatay na ito ay ginamit ng general laban sa kanya. Pagbalik ng general, hindi na siya general. Binibini, nakatulong si Songsong sa'yo noong nakaraan. Pagbalik ng general, pakiusap mo sa kanya na mag-alaga tayo ng isa pang asong babae sa bakuran. Songsong, gusto mo bang kasamang asong babae? Nakikahiya naman, Songsong. Ay, ayaw ko nang makipaglaro sa inyong mga bata. Kuya, payagan na natin si Songsong, sige. Bailin, ikaw ang bahala dito. Opo, young master. Wan. Gusto ko ring makipaglaro sa iyo. Kuyan Seming, may sarili kang kapatid na babae. Bakit palagi mo gusto makipaglaro sa kapatid ko? Gusto ko makipaglaro kay Juan, ganito na lang. AKO kay Juan, ikaw kay Shwe. Sino bang gusto makipaglaro sa kapatid mo? KONA lang. Kuya, sabay na tayong maglaro. Gusto mo makipaglaro kay Kian Seming? Gusto ko makipaglaro sa kuya, tapos kay Kian kuya at Kian ete. Narinig mo? Ako ang paborito ng kapatid ko. Ang engag ni young master Shen. Parang may magnanakaw sa kapatid niya. Hindi lang si Xiao Chen ang nag-ingat. Lahat kami sa pamilya ay nag-ingat kay Juan. Ang swerte naman ng batang to, napunta sa pamilya ni General. Ay, mali. Ngayon, dapat sabihin sa pamilya na ng komisyoner. Ngayon, sino ba ang hindi alam? Na si General si ay naging komisyoner na ng customs. Hindi zuwerte lang ni Juan. Lahat tayo ay nakikinabang. Es aswerte ni Juan. Si Juan ang aming. Maliit na lucky charm dito. Wala PAZ General. Nasa itaas siya, siguro mga 1 o 2 araw pa bago bumalik. Sobrang busi na ng komisyoner ngayon. Kayan gayon. Hayaan na lang muna nating maglaro ang mga bata. Balik na lang kami kapag bumalik na ang komisyoner. Dadalawin ulit namin kayo. Lola, bumalik na po ang komisyoner. Talaga? Nazan na? Pati na rin ang pamilya sumula sa kapital. Baka gabi na siya makauwi. E di hindi na kami makakaabala. Bilisan natin, alis na tayo. Si Lola Qian, kakadating lang, bakit alis na agad? Dumating sila para kay General. Nang malamang naunahan sila ng iba. Siyempre, magmamadali silang umalis. Juan, sa akin ka na lang maglaro ha? Kuya, bakit hindi ako pwede makipaglaro kay Kuya Kian? Mabait naman si Kuya Kian eh. Gusto mo SI Chen Shueme? Edi pakasalan mo nalang SI Chen Shueme. Ikaw na ang napangasahan ko, Kuya, kaya hindi na ako magpapakasal kay Kuya Kian. Kuya, natatakot ka ba na baka hindi ko tutuparin ang pangako ko? Kuya, Teoi Magshuk Tangon. 100 taon, hindi magbabago. Lagdon NA. Bumalik na ang komisyoner. Pa! Si Chen Juan. Umuwi na si Pa.